Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na down with evidence. So eto na ang ating latest trending news na ating pag-usap-usapan ngayon. Liza Marcos nag-aliw-aliw sa Amerika. Iniwan si BBM sa kasagsagan ng eleksyon. Sabi ng ilang netizen, baka hindi type ni Liza Marcos ang mga senatorial balls ni BBM. Hindi suportado ni Lisa ang alyansa at senator ni BBM. Kasi naalala ng mga netizen noong tumatakbo pa si BBM, talagang palaging nandyan, palaging highlight, palaging pa-epal daw si Lisa Marcos. Pero ngayon, na kailangan talaga ni BBM ang suporta ni Lisa Marcos, ang posibleng pagtayo ni Lisa Marcos sa stage, mag-speech, hindi siya mahanap-hanap. Nawawala si Lisa Marcos. Marami nagsabi, ano bang nangyari kay Lisa Marcos? Bakit hindi siya masyadong active ngayon sa politika? Is there something fishy going on? Sabi ng ilang netizen. Kasi alam naman natin, sabi ni Amy Marcos na ang pamalaang Bongbong Marcos ay hindi Marcos, kundi Romualdez Araneta. Pero, bakit hindi naging atribida si Lisa sa alyansa ni BBM? Na dapat sana pangalagaan niya, maging atribida siya, pa-epal siya. Kasi kung hindi mananalo, itong alyansa ni BBM, ay nako, wasak na wasak ang gobyerno niya. Sabi ng iba, nako kabibig, wag kang maniwalang hindi maniniwala. Hindi mananalo yan. Planado na yan. Kaya si Lisa ay very happy, nag-aliw-aliw sa Amerika kasi alam na niya kung ano ang gagawin niya. Uy, grabe naman kayo kung ganun ang iyong expectations. Kasi sinabi na yan ni Glenn Chong. Attorney Glenn Chong, yung mga sinasabi niya na may dayaan di umano noong nakaraang eleksyon. At binunod up niya ang pangalan ni Lisa Marcos. So, parang nakikita natin na confident si Lisa na manalo ang alyansa, kaya nag-aliw-aliw na siya. Nauna na siyang nag-aliw-aliw sa Amerika. Ito ha. Lisa Marcos bumisita sa SpaceX facility. May mga pictures. Pero, hindi binahagi ni Lisa Marcos sa kanyang Facebook post ang dahilan kung bakit siya bumisita sa SpaceX Falcon 9. Hindi binahagi ni Lisa kung bakit siya nandun sa Amerika ngayon. 'Di ba? Mostly kung si Lisa may mga ginagawang out of this world tour, ay talagang plansyado lahat, alam kung saan pupunta, alam kung anong gagawin, sino ang maka-meet up niya, what's the reason behind. Pero ngayon, hindi niya sinasabi kung ano ba talaga ang dahilan sa kanyang mga pagbisita sa SpaceX rocket facility, mga kabibig. At ang latest, mga kabibig, itong si Lisa ay nag-aliw-aliw. Na-meet niya ang kanyang friends. Si Mickey Mouse. Opo, mga kabibig. Ito, kabibig, may picture tayo na kung saan happy si Lisa. Parang wala sa mukha ni Lisa Marcos na worried siya sa election. 'Di ba? Lahat ng politiko ay nataranta na. Lahat ng politiko ginagawa na kung ano ang makakaya para manalo. Pero si Lisa Marcos, hindi nataranta. Parang, I'm just enjoying my life here in America. Parang ganun ba? Kita nyo na mga kabibig, di ba? So sabi nila, ay, ibang sinyalis to. There's something going on talaga sa election. Ibang sinyalis. Una na daw nag-celebrate si Lisa Marcos sa posibleng pagkapanalo ng alyansa. Grabe kayo mag-isip ng mga imagination nyo, di ba? Hindi ba pwedeng mag-aliw-aliw muna si Lisa Marcos kasi super stress siya sa pagiging first lady. Super stress siya sa pasabog ni VP Sara na sangkot siya sa krimen sa LA. Hindi ba pwede na mag-enjoy siya sa pera
na meron sila. Ang tangong, pera ba? Pera ba na sariling pera ba nilang ginamit sa pag-aliw-aliw ni Lisa? Or pera ng sambayanang Pilipino? Nako po! Dapat talaga masangkot niya ni Lisa. Kung saan galing yung perang ginamit niya para pang aliw-aliw. Dapat may documentation, transparency, ika nga, sabi ng iba. O breakfast talaga with Goofy and Friends. Orlando, Florida si Madam. Diba? Happy si Madam. Walang problema. Ang Pilipinas napupuno ng problema pero si Madam walang problema. Si BBM namumblema kung mananalo ba ang kaniyang kandidatura or hindi. Walang problema si Lisa. Diba? Walt Disney World. Tingnan nyo. Diba? Happy si Lisa. So it means, kabibig, pinabayaan niya si BBM. Iniwan niya si BBM sa ere. Di ko alam kung iniwan ba talaga ni Lisa Marcos si BBM sa ere or alam na ni Lisa kung ano ang gagawin. Or may importanteng pinuntahan si Lisa sa Amerika na hindi pwedeng ma-reveal. Kailangan talaga mauna yung pictures na happy, picture na positive vibes, bumisita sa ganito, sa ganyan, para matabunan ang issue na naman na pinasabog ni VP Sara. Diba? O eto kabibig ha. May nakita akong video na i-share ko sa inyo. Si Banat Bay ito kabibig. Oo. I think ang pagbanat ni Banat Bay. Ito kabibig ha. Sabi kasi dito, muna ha. Arte. Ito ha. Sabi kasi dito, Jason sa 6 days before the election. Yung isang kakilala namin, lakihan natin ha. Yan. Yan ang sabi kasi. Yung isang kakilala namin, hindi na pala makakaboto sa May 12 midterm national and local elections. Kasi kailangang bumalik na siya sa USA para harapin ang asunto laban sa kanya. Sayang naman yung boto niya. And biglang nasagot itong mga blind item ni Jason sa nang nakita natin si F. Eliza nasa Amerika na. At na-connect iyon nung sinabi ni VP Sara na sangkot si Liza Marcos sa krimen na nangyari sa LA. Diba? Okay, panoorin natin. Natin itong banat po ni VP Sara Duterte. Kasama kayo sa kaso para sa Duterte. And what's your comment on this if you want to? Sinabi ko na nga wala namang ibang ginawa ang administrasyon na ito kundi pamumulitika lang at paninira sa mga kalaban nila sa politika. Kung napansin ninyo, noong lumabas yung malaking issue ng blanco sa mga blanco sa budget at maraming nagtatanong at maraming nagsasabi na unconstitutional yung budget na tinanong kung paano naging legal yung paggamit nila ng pera, puro blanco yung nasa loob ng budget, ay lumabas yung impeachment ko. Yun yun eh. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady. Naku po, patay tayo dyan. Ayan na, ang pasabog. Yung English speaking ninyo, sasabihin ng yung police. Then, therefore, who is she? Is she the wife of the President of the Philippines? Yes, Your Honor. Biglang gaganon ngayon. Wow! Wow! Imagine that. Imagine that. The wife of the President of the Philippines is together with the person who died of overdose. Ang sagwa nun, Brad. Assuming na kung totoo, hindi pala assuming, what if totoo yung sinasabi? Anak ng wewe, oo. Kahiya-hiya yun, no? Hindi, eto if this is true, assuming this is true, di ba? Mantakin mo lalabas dun sa
police report. O sino mga kasama nitong namatay sa overdose? Lisa Marcos. Di ba? So, nasagot na ang blind item ni Jason sa kung sino yung umalis 6 days before the election. Kabahan na kayo. Umalis na. Di ba? Confident na umalis at ang nag-aliw-aliw sa Amerika. Di ba, kabibig? If we still remember Attorney Glenn Chong sa kanyang pasabog, mga kabibig, Attorney Glenn Chong, Lisa Marcos ng dayaan sa eleksyon, alam mo na. Di ba? Alam mo na yung mga pasabong ni Glenn Chong noon na may nangyaring dayaan. So, dami na yan Oo. Napasabog na yan ni Maharlika, ni Glenn Chong noon. Huli ang dayaan sa COMELEC. Doon ni Glenn Chong binasag, siya parang sa F. Elisa Marcos. Diba? So, yun lang kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Dapat nabang kabahan tayo na posibleng manalo ang alyansa kasi nag-aliw-aliw na si Madam sa Jumerica. Mahala na kabibig. Basta, ang alam natin, boboto tayo sa Duterte. Boboto tayo sa sino ang dapat nating iboto. At talagang, sobrang mahal ng taga Davao ang Duterte. Sobrang mahal talaga. Kasi, hindi nila kayang iwanan ang mga Duterte. Ito yung latest survey daw, mga kabibig, ng kay Pangulong PRRD na tumatakbong mayor kay Baste at kay Pulong. Let us see, hanapin ko yun mga kabibigan. Wait muna kabibig, kung nasaan ba yun? Naku, kawawa si Mix Nograles. Talagang walang talaga. Teka muna, i-share ko sa inyo sa Manila Bulletin pala ito nag-post. I-share ko kung ano ang update, kung kumusta ba ang ratings as of the moment. As in, pinakain ng alikabok. Ito natin Pulse Asia Survey. Nograles versus Duterte. Duterte 83%, Nograles 8%. Paano ka mananalo dyan, Nograles? For Vice Mayor, Duterte versus, sino ba ito? Sino ba itong, Alag? 75%. Baste Duterte, Alag 20%. Paano ka mananalo yan? Tapos sa Sa Congress, kay Mix Nograles 28, kay Baste, kay Pulong 57. 'Di ba? So, lahat ng mga PDP laban, lahat ng mga Duterte na tumatakbo ay talagang sure na mananalo. So, yung katrabahan nila Mix Nograles dyan sa Davao, wala talagang effect yan. Wala talagang effect. Talagang mahal ng mga taga Davao ang mga Duterte. Paano mahal? Napakita ako sa inyo na video kung saan, grabe yung ginawa ni Pulong na kahit umuulan, my God, si Pulong talaga, trending na trending. Kahit umuulan kagabi, ay sinuong niya ang ulan, nag-speech mga kabibig, at talagang hindi niya pinabayaan ang mga Davaoenos na naniniwala sa kanila. Pinapakita ni Pulong na nandito lang ako, hindi ko kayo pababayaan. Grabe, itong kabibig, share ko sa inyo itong video na ito na happy tayo na. Yung mga ibang politiko kasi, pag ulan na. Umuulan ang Davao. Daming tao yan kabibig. Diba? Yun ba ang sabi nila na wala na ang power ang mga Duterte?
So yun, Basti Duterte delivered a speech under the rain addressing Davaoenos who stood their ground and stayed despite the relentless downpour during today's hugpong ng taong lungsod campaign rally together with PDP Laban senatorial candidates. So kagabi ito mga kabibig and success ang kanilang meeting di Avance kagabi. So yun lang kabibig ang ating latest Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.